faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood ng live ng Hillcrest Baptist Church or Facebook Live. Tunay nga po, isang pribilehiyo na mabigyan ng pagkakataon para muling makapagsalita sa inyo. Ngayon po ay April 8. At ngayon po ay kung upang ipagbigay alam sa inyo, sa US, kaninang madaling araw, ay nagkaroon ng tinatawag na total eclipse. Hindi naman natin ito nakikita para lang para lang ating maalala na ngayong araw na ito ay ginanap ang isang total eclipse sa USA na kung saan sila ang naka-witness ng buong kaganapang ito. Kaya lahat ngayon ng mga tao sa US ay nakatingin o nakatingala sa itaas. At tama-tama naman yung ating pag-aaral ay patungkol din dito sa pagtingala o pagtingin sa itaas. Ayun, malamang nakita ito ni Pastor Reuel Tika kanina at kanyang naranasan yung total eclipse. Siguro mag-share siya ng kanyang mga pictures or video later on sa atin at hopefully ito ay maging kahanga-hanga sa ating pagtingin at pananaw. So much so with that introduction. Ang nais ko pong i-share sa inyo o naiata sa akin ay nandito sa Book of Colossians o Colosas 3, 1 hanggang 5. Colossians chapter 3 verses 1 to 5. Babasahin ko na po. At medyo magte-take po ito ng time dahil 5 verses ng Colossians. If then, sa ESV version, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Verse 3, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear. Okay. Then for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Verse 5, put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Ayan, pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ilang bagay na kailangan makita natin. Yung unang-una, sinabi dito sa verse 1 na seek above. Hanapin daw natin yung mga bagay na nasa itaas. Okay. Why? Bakit? Because that is where Christ is. Nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. So, seated at the right hand of God. So, ano bang mga bagay na nandoon ang Panginoong Hesukristo? Siyempre, kung nasa langit, ano ba sabi niya sa John chapter 14? Kung naalala nyo, sabi niya, in my Father's house are many mansions. There I go to prepare a place
for you. Naalala nyo ba yung pangako ng ni Jesus Christ sa thief on the cross? Nung sinabi sa kanya ng thief na, remember me when you are already in paradise, ang sagot niya ay, today you will be with me in paradise. Kung naaalala ninyo, yung John 14, sabi niya, wag daw tayo mag-alala sapagkat in my Father's house are many mansions. Can you imagine, ang unang nakaranas ay itong thief na to. Naranasan niya na makasama doon sa mansyon na yon. Today you will be with me in paradise. So nakakatuwa yung pangako na yon na ipinapakita sa atin ni Jesus Christ. So kung hahanapin natin ang mga bagay na kung nasaan si Kristo, sigurado nandoon din ang ating patutunguhan. Kasi sabi dito, if then you have been raised with Christ, tayo daw ay muli ng sabihin nating nabuhay. Kasi ito, raised yung ginamit na term. Mamaya maintindihan natin why we are raised in Christ. So, sabi dito, hanapin na natin yung mga bagay kung nasaan si Kristo. So, nasaan ba si Kristo? Nandoon sa kalangitan o nasa Father's house, sa bahay ng kanyang ama. So, seated at the right hand. Ano mga bagay na nandoon, sigurado, kung i-imagine natin, kakapusin ang ating imahinasyon sapagkat napakarami nito. Napakaraming magagandang bagay. Ayan. So, ikalawa, bukod sa seek the things above, set your minds. Ayan. Pag sinabing set your minds, ilagay daw natin ang ating mga kaisipan. On what? On verse 2 sabi, on things above. Again, above. Not on earth. So, not on things that are on earth. Bakit? Kasi alam naman natin kapag dito sa lupa, ang mga bagay-bagay ay pansamantala lamang. Nawawala, naglalaho, nabubulok, at ang mga bagay na ito ay pansamantala lang, hindi nagtatagal. So, pinalalagay ang ating mga kaisipan doon sa lugar na hindi pansamantala lang. Kasi pag dito lang sa pansamantala, kawawa tayo. Bakit kaya? Kasi ang mga bagay na nandito sa lupa, kung dito, iisipin natin, I want to stay here for the rest of my life. At kung gusto mo pa sabihin na, I want to stay here, ito yung mga tao na masyado nang minahal ang mundo at masyado nang natuwa sa ganda ng mundo. Oo, maganda ang nilikha ng Diyos. Maganda ang kanyang creation, maganda lahat ng mga makikita natin sa pagkakalikha ng Diyos dito sa mundong ito. The wonders of creation cannot really be, hindi natin pwedeng tawaran. Hindi matatawaran ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos. Pero kapag nakikita natin yung mga bagay na, for example, nanghihina tayo, nagkakasakit tayo, mga bagay na makakapagpa-discourage sa atin na nandito tayo sa mundo, ito yung nagpapakita sa atin ng ating mga limitations kapag nandito tayo sa mundo. At kung ang isip natin ay manatili lamang dito sa lupa, ang mangyayari sa atin, definitely, you will be disappointed. Kasi imagine mo, nakikita mo ang gaganda ng mga bagay, pero kung later on, habang ikaw tumatanda, na-stroke ka, o ikaw ay hindi na makagalaw sa iyong kinalalagyan, hindi ka makakaalis, hindi ka makakapunta doon sa lugar na yon. At kung ikaw ay hinang-hina na, sayang naman. Sabi, set your minds on things above, not on earth. Kasi, definitely, we will not stay here. Kasi kung nandito, at pangarap mo pa habang nanghihina ka, dito ka lang, kunwari, mabibuhay ka ng 1,000 taon, pero nakahiga ka naman, at yung mata mo na lang gumagalaw, hindi mo rin ma-appreciate yung magagandang bagay na nakikita mo sa paligid, sapagkat hindi ka makakilos o hindi mo magawa yung gusto mo.
ang Diyos ay hindi pananatilihin ang ating mga lupang katawan dito sa mundong ito, lalo ang ating kaluluwa. Kaya nga, makikita natin, pagdating natin sa panlangit, kailangan din natin ng katawang panlangit. Okay. Tingnan natin. Ito yung number 3. Connected dito sa number 1. Ayan. Bakit naging connected? Sabi dito, you died already. Ayan. Namatay na daw tayo. Positionally speaking. So, you died already. So, since our life is already hidden in Christ. So, makikita natin ito sa verse 3. So, kung patay na tayo, kaya nga yung verse 1, sabi dito, you have been raised with Christ. Patay na daw tayo, pero binuhay ulit tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya naging connected dito sa verse 1. So, kung titingnan natin, ano ba yung mga namatay na? Saan ba sila nilalagay? Sa loob ng kabaong o casket. Ang mga caskets are hidden underground. So, basically, if we say, you died already sa posisyon ng pagkamatay, ang patay hindi po pwedeng magkasala o hindi na siya nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, kung alam natin ito, na tayo ay namatay na, kailangan alam natin kung ano yung ating mga gawain sa mundong ito. Mamaya, konektado rin itong verse 3. Sa verse 5, makikita natin. Pero tingnan muna natin ang verse 4. Kasi sabi dito sa verse 4, appearing with Christ in glory. We will be appearing with Christ in glory. Ito ay promise. Sa verse 4, makikita natin, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. So makikita natin ganito, mayroong pinagagawa sa atin ng Diyos. Una yung seek or paghahanap. Ikalawa yung set o paglalagay. Ayan. Una, paghahanap o paglalagay o pagpuposisyon. At yung ikatlo ay pagkaunawa. O, una, hinanap o paghanap, paglalagay, tapos yung pag-unawa or positionally speaking, alam natin na tayo ay patay na. Ang susunod ay yung ika-4, yung tinatawag na promise, pangako. Ano yung pangako dito? Yung pangako dito, makikita natin, sabi dito, you died already and your life is hidden in Christ. Patay na daw tayo at tayo ay nakatago kay Kristo. Makikita dito natin ito sa verse 3. Kaya yung pangako ay mag-a-appear tayo. Ayan. So, when Christ, who is your life, appears, kung si Kristo na ang ating buhay ay magpapakita, ayan, then you also will appear with Him in glory. Pag nagpakita na daw si Jesus Christ, so ito yung second coming niya, o muli niyang pagpapakita, sinusundo na tayo. Sabi dito, tayo ay mag-a-appear also in glory. Ibig sabihin dito, yung pangako ay muli sa ating pagkikita with Jesus Christ, babaguhin niya tayo. We will appear in glory. We will be changed according to His likeness. So kasi, itong katawang panglupa ay babaguhin ng Diyos. Makikita naman natin yan sa ibang mga bersikulo, kamukha nung nakasulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ayan. So, yung appearance na ito, ang promise sa atin o pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. Ikalima, dito sa verse 5, makikita natin, sabi dito ni Pablo, kung kumbaga, hinahanap na natin yung mga bagay, pinakahahanap na natin yung mga bagay,
sineset na natin o ipinapalagay yung ating isip do sa mga bagay na nasa langit at positionally speaking, sa ating pagkakaalam, tayo'y namatay at yung pangako ay naniniwala tayo na si Jesus Christ, pag appear niya, we will also appear in His glory. Ito ang desisyon na ating kakaharapin sa verse 5. Sabi dito, put to death. Pagdesisyon na natin yung mga bagay na na makamundo. Put to death therefore what is earthly in you. Mga bagay na makamundo ay pagdesisyon na natin. So ano ba ito mga bagay na makamundo? Sabi dito, yung sexual immorality, ayan, tinutukoy ni Pablo. Ikalawa, impurity o karumihan. Passion. Ano bang passion ito? Siguro passion of the flesh. Ayan. Evil desire o yung mga masasamang balakin o gusto. And covetousness. Ano ba yung covetousness? Ito yung mga bagay na I want this, o I want to be like this, I want to be like that. Wala namang masama na magkaroon ng, pero kung makamundong kagustuhan, like gusto kong sumikat o gusto kong yumaman at pansamantala lang ito at para sa mundo lang at hindi naman para sa kaluwalhatian ng Diyos, sayang. Kasi ito ay covetousness na ang tawag nga dito ni Pablo is idolatry, equivalent to idolatry. Covetousness, which is idolatry. So, kung titingnan natin, yung covetousness, dito nga sa ibang salin, sabi dito, don't be greedy. Ayan, covetousness kasi yung greedy . For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Ayun, eksaktong-eksakto. Yung covetousness daw ay pagiging greedy. At kanyang sinasamba ang mga bagay na pangmundo. Sinasamba niya yung mga bagay na makamundo. Ito'y idolatry. At ayaw ng Diyos ng idolatry. Kasi itong idolatry, it robs off the position of God where God is. Kasi ang Diyos nandito sa posisyon na to at itong pinakamataas na dapat para sa Diyos. Pero kung meron tayong covetousness in our hearts, nilalagay natin na mas higit pa ito kaysa sa Diyos, that is idolatry. And idolatry is, it robs off the position, the rightful position of God. You may need things. Pwedeng sabihin mo, kailangan ko ng mga bagay na ganito. Pero hindi to the point na pag hindi na ibigay sa iyo o hindi mo nakuha, nagkakaroon ka na ng damdamin na hindi tama o let's say, nagagalit ka sa Diyos or nabibigatan kang masyado dahil hindi mo nakuha. Pero ang Diyos, ang nais niya, siya ang number one. At kung number one ang Diyos, wala na. Hindi mo na masasabi na itong mga bagay na to ay primary sa buhay mo. Kailangan natin itong mga bagay na to. Pero, kung number one ang Diyos at primary siya, itong mga bagay na mga sumunod, isusupply niya, iba yung needs. Sabi, and God will supply all my needs, or God will supply all your needs according to His riches, or richness and glory in Christ Jesus. So pagkailangan, alam naman ng Diyos ang Kristiyano, ipagkakaloob niya sa atin, sa mga nangangailangan. Pero kung puro want, you might be robbing what is rightful for the position of God. So ito yung mga ilang mga bagay na dapat nating pakatandaan in order for us to be able to focus our love, our hearts, which is doon sa Diyos.
karapat-dapat na posisyon ng Diyos, then God will be rewarding us of what is needed para sa ating mga buhay. Maraming salamat po. I hope you will be blessed by this message, and I hope you will always continue in your hearts na ang Diyos ay inyong maging priority sa inyong buhay. God bless you at maraming salamat sa inyo. Let me pray with you. Oh God, I pray for this listener, oh Lord God, kung sino man po yung mga tagapakinig, hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay at nawa ang iyong kaganapan, ang tunay pong maranasan ng mga taong manunood. Nawa, maisip po ang kanilang mga kaisipan on things that are above and always focus on you, O Lord God. Maraming salamat po. This we pray in Jesus Christ's name. Amen.